Parang awa nyo na, lumayan nyo na kami! Mabag kayo sa mga bata! Tulong! Tulungan nyo kami! Napakasama nyo! Mga wala kayong puso! Mga kampon kayo ng Diablo! Mga bata, bilisan nyo! Huwag kayo titigil! Tulungan ninyo ang mga sarili ninyo! Pinapagod lamang ninyo ang inyong mga sarili. Hala, sige! Mga kasama! Tapos na ang habulan! Habulin niyo na ang mga yan! Mga bata, bilisan nyo! Makakatakas! Hindi! 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 May bangin dito! Hindi! Mga bata! Magandang araw, Madam V. Ako po si Vanessa, taga Capiz. Ang kwento na gusto ko pong i-share ay karanasan ng aking tiya Sara ilang taon na ang nakakaraan. Base po ito sa kwento niya sa amin nang umuwi po siya dito nang mamatay ang aking lolo, na ama naman ni tiya Sara. Pinili ko pong baguhin ang pangalan ng mga tauhan sa kwento nito at hindi ko na lang po babanggitin ang mismong baryo namin para na rin po sa kapakanan ng mga taong nasasangkot sa aking kwento. May mga bagay at pangyayari na akala mo ay normal lang, pero kapag napasok ka sa isang sitwasyong hindi mo inaasahan, doon mo malalaman na hindi pala yon normal. Kagaya ng nangyari sa aking tiya Sara. Akala niya ay buhay pa ang taong iniangkas niya sa Capiz. Hindi na pala. Isa na lang pala yung kaluluwang ligaw na hindi matahimik habang hindi nagagawa ang isang pangako. Ikaw, naniniwala ka ba sa multo? Naniniwala ka ba na may aswang? Halika, pakinggan niyo ang kwento ko. Oh, ba't ka umiiyakan? May problema ba? May natanggap akong sulatan. Patay na raw si Itay. Ha? Ano mangyayari yun? Hindi bang lakas-lakas pa ng tatay mo? Wala naman siya sakit, di ba? Ang sabi ni Inay sa sulat, pinatay ang aking Itay. Nang matagpuan daw nila sa bukid ay puro sugat ang katawan. Napakaraming dugo at may malaking sugat sa liig na siyang kinamatay niya. Puro kalmot at pakwak ang leeg. Ibig sabihin, hindi tao ang pumatay sa kanya. Ang hinala nila ay mabangis na hayop o kaya naman aswang. Umuwi na tayo. Gusto ko na makita ang Itay ko. Oo, uuwi tayo. Pero hindi pa ako makakaalis agad kasi kailangan ko muna magpaalam sa presinto. Kasi may follow-up operation pa kami doon sa kasong hawak ng grupo eh. Mga ilang araw na raw nakaburo lang Itay. Itong sulat na inihulog nila 3 araw na nakakaraan. Kaya kailangan na natin makauwi kasi alam mo naman sa baryo, di ba? 1 linggo lang kailangan ay libing na. Lalo pat pang 1 linggo lang ang formalin na inilagay sa kanya ng punerarya. Han, gusto ko sana. Kaya lang alam mo naman ang trabaho ng isang pulis, di ba? Duty first. Kaya tapusin ko lang yung assignment ko tapos uuwi tayo, ha? Kung papayag ka, ako na lamang ang mauunang umuwi. Kaya ko naman magmaneho Sumunod ka na lang ha. Gamitin mo yung motor. Pero Han, malayo ang baryo natin. Mapapagod ka masyado sa biyahe lalo na kung ikaw yung magmamaneho. Isa pa, patuloy yung pag-iyak mo. Baka ano mangyari sa'yo. Han, huwag ka na makapagtalo, okay? Kilala mo naman ako, di ba? Hindi ako yung tipo ng babae na mahina. Oo, alam ko naman yun na ikaw ang instructor at PE teacher ng mga police student. Alam ko magaling ka sa self-defense at matapang ka. Pero ibang klase ka laban ng emosyon. Han, kaya ko ang sarili ko. Huwag mo na akong pigilan, ha? Huwag ka mag-alala. Makakarating ako na maayos sa baryo natin. Hintayin kita ron.
Ayon kay Tia Sara ay walang nagawa ang Tio Romel sa naging desisyon niya. Kaya matapos niyang ilagay sa isang malaking bag ang kanyang damit, ay humingi siya ng dagdag na allowance kay Tio. Nang nakasakay na siya sa kotse, ay hinabol pa siya ni Tio para ibigay ang baril. Inilagay noon ang isang kalibre 45 sa compartment ng kotse. Han, hindi naman gera yung pupuntahan ko. Hindi ko kailangan yan. Kailangan mo to kasi malayo ang biyahe mo at nag-iisa ka. Proteksyon mo yan. Lagay mo lang dyan. Kunin mo kapag kailangan. O sige na, aalis na ako. Hihintayin kita doon ha. Sumunod ka kaagad. O pagkatapos ng follow-up operation namin, mamayang gabi, papaalam na ako kay Hepe para pahingi ng ilang araw na bakasyon. Susunod ako sa'yo. Mag-iingat ka ha. Oo, ikaw din Han ha. Mag-iingat ka sa operation nyo. Nakabukas mo na yung gate Han. Oo, sige Han. Nang mailabas na ng Tia Sara ang kotse sa garahe nila, ay kumaway pa siya kay Tio Romel. Matapos ay isinara na niya ang bintana ng kotse. Nagsimula na siyang bumiyahe pa uwi sa aming baryo. Pero dahil napakalayo ng aming baryo, ay inabot na siya ng maghapon sa biyahe. Malapit nang dumilim, kaya nang mapadaan siya sa isang gasolinahan, ay huminto siya para magpakarga. Naka-full tank ha? Teka, saan yung comfort room nyo rito? Itinuro sa kanya ng gasoline boy ang comfort room. Kaagad siyang nagtungo doon para umihi. Pakiramdam kasi niya ay sasabog na ang kanyang panto. Nang makaihi na siya, ay nakita niya ang salamin na naroon kaya saglit siyang nagsalamin. Pero nagulat siya nang makita sa salamin na parang may lumakad na matanda sa likuran niya. Kaagad siyang lumingon pero wala siyang nakita. Itay? Alam mo talaga na uuwi na ako kaya kahit sa biyahe ko sinasamahan mo ako. Huwag kang mag-alala. Magkikita rin tayo, Itay. Nang mabayaran na niya ang gasoline boy, ay ipinagpatuloy na niya ang pagbiyahe hanggang sa unti-unting kumalat ang dilim. Binuksan niya ang ilaw ng kotse. Patuloy siyang nagbiyahe dahil gusto na niyang makarating sa aming baryo. Hanggang sa mapadaan siya sa ilang na lugar na wala nang makikitang mga bahay. Puro talahib at kakahuyan na lang ang nasa paligid. Biglang tumawid ang isang babae. Ay, naku po, Diyos ko. Ano ba yan? Nakabangga pa? Ayos ka lang ba, miss? Bigla ka na lang kasing tumawid kaya nabangga ka eh. Parang hawa mo na. Tulungan mo ako. Tulungan? Tulungan saan? Ano ba kasing dahilan at bigla ka na lang tumawid? Anong tulong bang kailangan mo? Teka. Teka, ba't ang dami mo sugat? Ang dami mong dugo. May mga taong humahabol sa akin. Gusto nila akong patayin. Parang awa mo na tulungan mo ako. Sige. Sumama ka na sa akin. Halika na. Kailangan na natin umalis dito. Halika. Tutulungan kita. Salamat. Umalis na tayo dito. Paparating na sila. Ayon pa sa kwento ni Tia, ay nakarinig sila ng mga boses ng mga kalalakihan na parating sa lugar na yon. Kaya nagmamadali na silang umalis. Binagtas nila ang mahabang daan na puro kakahuyan at damuhan lamang ang makikita sa paligid. Sino ba kasi yung mga taong yun? Bakit gusto ka nilang patayin? Hindi ko sila kilala. Mga masasamang tao sila. Mamamatay tao sila. Sara ang pangalan ko. Ako si Raquel. Malaki ang sugat mo sa likod at sa tiyan, ha? Maraming dugo na nawala sa katawan mo. Kaya mo pa ba? Ano to? Sila bang may gawa niyan?
Naulog kasi ako sa matarik na lugar sa pagtakas sa kanila. Natusok ako ng mga kawayan pero ayos lang ako, Sarah. Teka, naalala ko pala. Yung lugar na ito ay nasasakupan ng grupo nila. Sigurado ako na mahaharang nila tayo kapag ginamit natin to. Naku, paano ngayon yan? Mahuhuli ka nila kapag nagkataon. At sigurado na damay din ako kasi pwede akong maging testigo sa krimeng ginawa nila sa'yo eh. Biglang inihinto ni Tia Sara ang kotse. Iniliko niya sa lugar na maraming kakahuyan at makakapal at mataas na damo. Nagpalinga-linga muna siya sa paligid bago bumaba ng kotse. Sandali lang. Tong kotse ko kailangan natin takpan ng sanga ng kahoy bago tayo umalis. Sige, tutulungan na kita. Yung baril, kakailanganin pala natin yon. Mabuti na lang pala pinadala sa akin to ni Romel. Sandali kukunin ko. Matapos na makuha ni Tia Sara ang baril sa compartment ng kotse, ay tinulungan na niya si Raquel. Kinuha nga nila ang mga nakakalat na mga sanga ng puno at damo sa lugar na yon at itinakip nila sa kotse. Nang matakpan na yon, ay saka sila umalis. Sa gitna ng kakahuyan sila dumaan. Gabay nila ang maliwanag na sinag ng buwan. Sandali, hindi tayo pwedeng dumaan dyan. Nasa bandarian yung mga taong sinasabi ko. Sigurado ka ba? Oo, halika para malaman mo. Para maniwala ka na nagsasabi ako ng totoo. Pero dahan-dahan ka lang, matatalas ang pandinig at pang-amoy nila. Kapag nakita nila tayo, tsak mahuhuli nila tayo. Sige. Mauna ka, susundan kita. Dahan-dahan silang lumapit sa makapal na damuhan na nakapaligid sa malaking puno ng mangga. Ayon pa kay Tia Sara, ay hinawi ni Raquel ng bahagya ang mataas na damo at itinuro sa kanya ang mga lalaking nasa di kalayuan. Hindi daw niya mabilang kung ilan ang mga yon dahil malamlam na ang sikat ng buwan ng mga sandaling yon. Kung nandyan pala sila sa dadaanan natin, mahihirapan tayo makatakas dito. Pero kung hindi naman sila mga armado, pwede tayo makapagsapalaran kasi meron naman akong baril eh. Maraming salamat sa'yo, Sarah. Pero tinulungan mo na rin lang ako. Baka pwedeng lubusin mo na. Anong ibig mo sabihin? Ang totoong dahilan kaya ako tumakas ay para humingi talaga ng tulong. Marami kasi sa aming bihag nila. May 5 bata pa silang bihag. Iniwanan ko na nang tumakas ako. Naku, Diyos ko naman, Raquel. Ikaw nga lang na nag-iisa, hindi ko pa alam kung paano ko tutulungang maitakas dito eh. Tapos, hihilingin mo pa sa akin na balikan natin yung lugar na pinagtakasan mo? Masyadong delikado yun. Hindi pa ako desperado para sumuong sa ganong panganib, no? Kawawa naman yung mga bata. Kapag hindi natin sila tinulungan, katapusan na ng buhay nila. Ako yung may kasalanan kaya napasok sila sa sitwasyon na yun. Kung hindi ko sila isinama, hindi sila mauhuli ng mga taong yun. Alam ko nag-aalala na ang kanilang mga magulang. Saka kung hindi kita hinarang, tsak nauhulihin ka rin naman nila pag dumaan ka roon sa kalsadang yun. Kasi kailangan pa nila ng mga taong iaalay sa buwan. Kung ganun kailangan na talaga natin makatakas dito. Kailangan natin makarating sa pinakamalapit na istasyon ng pulis. O kaya naman, sa barangay office. Para makahingi tayo ng tulong. Nasa bayan pa ang mga pulis at walang opisyal ng barangay sa lugar na ito. Kaya mahihirapan tayong makahingi ng tulong. Kaya nga umaasa na lang ako sa taong makakakita sa akin at ikaw yun. Raquel, huwag ka mawala ng pag-asa. Halika na. Umano tayo ng pwedeng daanan para malagpasan natin sila. Ang kwento pa ni Tia Sara ay sumang-ayon naman sa kanyang sinabi si Raquel. Kaya sa kabilang direksyon sila dumaan para iwasan ang mga kalalakihang nakabantay sa bukana ng kakahuyang yun. Akala daw niya ay madali silang makaalis doon. Ngunit hindi pala kasi may lalaki silang nakasalubong. Nagulat din ang lalaki nang makita sila. Ibinaba ang pasan-pasan na babaeng walang malay.
Nanlilisik ang mga mata na tinitignan si Sarah. Isa siya sa mga lalaking dumukot sa amin, Sarah. Malupit siya at malakas. May bago na naman siyang nahuling tao. Teka, parang hindi naman siya normal na tao, Raquel ah. Parang isa siyang aswang. Oo, Sarah. Aswang sila. Ganon? Kung ganon pala, na aswang pala to, hindi ako magdadalawang isip na patayin to. Natamaan mo, Sarah. Tumama sa dibdib niya yung bala mo. Tumumba na yung walang hiyang yon. Tama ka. Pero hindi siya ganon kadaling patayin. Takbo na, Raquel! Nang makita ni Tia Sara na muling tumayo ang aswang, ay hinatak na niya si Raquel. Nagmamadali silang tumakbo para takasan ang malaking aswang. Noon nila nakita ang mga nabulabog na mga ibong nakadapos sa mga puno. Nagsilambayan sa liwanag ng buwan. Paano nga ay mayroong mga aswang na nabulabog nang marinig ang malakas na putok ng baril? Kaya naman nag-akyatan ang mga ito sa puno para alamin kung saan galing ang putok. Nabulabog na sila! Dalihan mo na! Tumakbo na tayo! Bilis! Oo nga, alam na nila kung nasan tayo. Sarah, huwag mo akong iiwanan. Basta sumunod ka na lang sa akin. Tumakbo ka at huwag kang hihinto ha. Dahil kung hindi, maaabutan ka nila. Oo, tatakbo ako hanggang sa makakaya ko. Habang tumatakbo hindi umano sila palayo, ay tumigil siya ng kaunti para asintahin ang mga humahabol sa kanila at paputukan. Asintado siya, kaya bawat putok ng baril niya ay may tinatamaan. Pero dahil mga aswang nga ang mga yun, hindi kaagad namamatay. Kaya nagpatuloy sila sa pagtakbo hanggang sa magkahiwalay sila. Raquel! Raquel, nasa ka na? Raquel! Sarah! Tulungan mo ako, Sarah! Nang hindi na narinig ni Tia Sara ang boses ni Raquel, hindi na rin niya nakita yon. Kaya ipinagpatuloy na lang niya ang pagtakbo para takasan ang mga humahabol sa kanya. Paulit-ulit niyang binaril ang mga aswang hanggang sa maubusan siya ng bala. Binunot niya ang balisong at ginamit para harapin ang babaeng aswang na humarang sa kanya. Sige! Lumapit ka para itara ko sa'yo itong hawak kong balisong. Nabindisyonan to. Sige, lumapit ka kung gusto mo masubukan at talas ang balisong na to. Nang dinamba siya ng babaeng aswang, ay sinalubong niya yon ng malakas na sipa. Tinamaan niya sa sikmura, kaya napaatras ng bahagya. Sinamantala yon ni Tia Sara para saksakin ng balisong ang babaeng aswang bago pa siya makagat. Nang makita niyang ininda nito ang sugat, ay nagmamadali siyang tumakbo palayo. Pero dahil kabisado ng mga aswang ang lugar na yon, ay hindi rin nakatakas si Tia Sara. Ayon sa kanya, isang aswang ang humarang sa kanya. Hinablig siya sa muka at sinuntok din sa sikmura. Dahilan para bumagsak siya at mawala ng malay. Nang matauhan siya, ay nasa lugar na siya ng mga aswang. Bilib din naman ako sa lakas ng loob mong babae ka. Sa kwento ng mga tauhan ko, ay nahirapan sila na hulihin ka. Katunayan, ay may mga nasugatan sa kanila. Magpasalamat ka at kailangan ka naming hulihin ang buhay para sa nalalapit na pag-aalay. Dahil kung hindi, ay tiyak na nilapakanan nila. Sino ka? Anong lugar to? Ako? Ako lang naman ang pinuno ng mga aswang sa sityo na ito. May 2 araw at 2 gabi ka pa para mabuhay. Sa 3 gabi ng pagbilog ng buwan, ikaw at ang iba pang mga bihat
ay sabay-sabay naming iaalay sa buwan para magkaroon kami ng panibagong lakas. Mga kampon kayo ng Diablo! Halimaw! Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Ako mismo ang pupugot sa ulo mo para ialay sa haring buwan. Ako ang iinom ng iyong dugo. Kakain sa iyong puso. Dahil ang mga matatapang na kagaya mo ang siyang magbibigay dagdag sa aking lakas kapag nakain ko ang puso mo. Kahit anong pagpupumiglas ni Tia Sara ay hindi na siya makawala. Dahil nakatali sa bandang likuran niya ang dalawa niyang mga kamay. Nang igala niya ang kanyang paningin sa paligid, ay nakita pa niya na ang mga aswang na nasugatan niya ay ginagamot ng buhay na suso. Kung lahat kayo dito ay aswang, ibig sabihin lang, sa ibang lugar kayo naghahanap ng bibiktimahin nyo. Ibig sabihin, isa sa inyo ang pumatay sa tatay ko. Pwedeng oo. Pwede rin namang hindi. Kasi meron din namang mga mababangis na hayop sa gubat na gumagala kapag nagugutom. Pero wag kang mag-alala. Sa ikatlong gabi ng pagbilog ng buwan, makakasama mo na rin ang iyong ama. Hindi kayo magtatagumpay. Dahil alam ko na kapag nalaman ng asawa ko na hindi ako nakarating sa amin, hahanapin niya ako. Mauubos kayong lahat dito. Iyon ay kung makikita niya agad ang aming kuta. At kung magkakaroon man, hindi naman ganun kadali para labanan kami. Maldeng! Maldeng! Isama niyo na ang babaeng yan sa mga bihat. Kwento pa ni Tia Sara ay sumunod naman kaagad kay Aling Romina ang mga tauhan na naroon. Sapilitan siyang kinaladkad palayo kay Aling Romina at dinala sa isang kubo na medyo malayo sa kubo na pinaglagyan sa kanya noong una. Doon ay itinulak siya papasok sa loob kung saan naroon ang iba pang mga bihag. Mga walang hiya! Mga hayop! Nang maisara na ng dalawang lalaki ang kubo, naaninag ni Tia Sara mula sa liwanag ng gasera na nakasabit sa pinakagitna ng kubo. Ang mga batang naroon na nakatali din ang mga kamay. Mga 5 bata ang naroon na bihag din. 3 ang lalaki at 2 ang babae. Umiiyak ang mga yon, hindi makatulog kahit malalim na ang gabi. Kayo ba ang mga batang sinasabi ni Raquel? Nakita niyo po si Teacher Raquel? Nasaan na po siya? Kasi dapat natakas po siya kanina eh. Pero may nakakita sa kanya, kaya nagkagulo po. Pero nangako naman po si Teacher na babalikan niya kami. Hingi lang daw po siya ng tulong. Oo, nakita kami. Kasama ko nga sana siyang babalik dito kaya lang nagkahiwalay kami. At hindi ko na malaman kung nasan siya. Sana buhay pa siya. Matapang po si Teacher Raquel. At kapag nangako po siya, tinutupad niya po yun. Kahit ano pong mangyari, kaya alam ko po babalik siya na may kasama para tulungan tayo. Siya nga po pala, ako po pala si Denden. Tapos yung mga kaeskwela ko po. Lahat po kami estudyante po kami ni Teacher Raquel. Dinukot po kami ng mga aswang kaya po kami nandito sa sityo. Ganun ba? Sana nga hindi rin siya nahuli ng aswang na yan. Sana nakahingi siya ng tulong sa mga pulis. Hindi nagtagal ay naputol daw ang pag-uusap nilang dalawa ni Denden nang muling bumukas ang pintuan ng kubo at ipinasok naman doon ang isang babae. Natatandaan ni Tia Sara na yon ang babae na pasan-pasan ng aswang nang makasalubong nila ni Raquel. Wala pa rin yung malay hanggang ngayon. Denden, malalim na ang gabi. Matulog na kayo para magkaroon kayo ng lakas, ha? May oras pa tayo para umisip ng ibang paraan kung paano tayo makakatakas dito. Kaya kailangan nating makapagpahinga, ha?
Nakinig naman kay Tia Sara ang mga bata na para bang nakatanaw ng bagong pag-asa. Natulog ang mga yon. Noon naman narinig ni Tia Sara ang malakas na boses ni Aling Romana. Nang gumapang siya palapit sa dingding, nayari sa sawali ng kubo. Naghanap siya ng butas para masilip kung ano ang nangyayari sa labas. At sa tulong ng liwanag ng buwan, ay nakita niya ang kaganapan doon. Malapit na ang ikatlong pagbilog ng buwan. Kulang pa tayo ng iaalay sa kanya. Kompleto na ang 5 bata. Kulang na lang tayo ng 3 pang tao na may edad na para maging balanse ang lakas at kapangyarihan na ating makukuha sa pag-aalay sa bilog na buwan. Mahaba pang gabi, kumilos kayo at kumuha pa ng mga tao, ha? Dalhin nyo ng buhay dito ang mga mabibihag ninyo. Ayoko ng mga patay o may sugat, ha? Para maging matagumpay ang ating pag-aalay. Tiisin nyo na muna ang mga gutom ninyo, ha? Dahil pagkatapos naman natin silang ialay at matapos ang ritual, ay tayo rin naman na makikinabang sa kanila. O sige na, magsilakad na kayo. Nang makita niyang nakaalis na ang mga aswang nakausap ni Aling Romana, ay pinilit niyang magpumiglas para makalagsa na ang tali ng kamay niya na nasa likuran. Pero bigo si Tia Sara. Hanggang sa makatulog na lang siya sa pagod at puyat. Hanggang sa lumipas ang mahabang oras at sumikat ang araw. May mga pagkain kaming dinala para sa inyo. Kumain kayo, ha? Kailangan ay maging malusog kayo hanggang sa gabi ng pag-aalay. Ano yan? Karne ng tao? Pasensya na, ha? Pero hindi kami kagaya nyo nakakain ng karne ng tao. Karne yan ng manok. Tingnan mong mabuti. Pinagluto ko pa kayo ng masarap na inihaw na manok. Ay, salamat naman kung ganun. Kahit papano pala may puso ka rin. Marunong ka rin palang maawa. Lalo na sa mga bata. Nagkakamali ka. Wala akong puso. At lalong wala rin akong awa sa mga taong kagaya nyo na isa lamang masarap na putahe ng pagkain para sa amin. Para sa amin, ang ginagawa ko para maging matagumpay ang gagawin naming ritual. Kahit ano pang katwiran mo, salamat pa rin kasi makakain ng mga bata. Baka pwede namang talagan nyo na muna kami para naman makakain kami, oh. Hindi ako ganong kabobo para gawin yon. Alam ko naman ang takbo ng utak ninyo. Tatakas kayo kapag naalis na ang mga tali ninyo sa kamay. Kung ganun, para saan pa dinalhan mo kami ng pagkain? Paano kami makakain ng mga bata kung nakatali yung kamay namin? Paano ba kumain ng mga hayop? Gaya ng aso, baboy at iba pa. Hindi naman nila alam gumamit ang kamay? Ganun din ang dapat niyong gawin kung gusto niyo pang makakain. Nang makaalis na sina Aling Romana at muling isinara ang pintuan ng kubo, ay inutusan ni Tia Sara ang mga bata na kumain upang magkaroon ng laman ang mga sikmura at makabawi ng lakas. Natauhan na rin ang babaeng bihag na naroon, kaya nakisalo na rin siya sa kanila. Nakadapa silang lahat habang kumakain, gamit lang ang kanilang mga bibig. Makakauwi tayong lahat sa pamilya natin. Ipagdasal natin na magawa yun ni Raquel, ha? Sa mga sandaling ito, alam kong hinahanap na ako ng asawa ko. Tsak na, nagulat na yun sa mga pulis kasi hindi ako nakauwi kagabi. Pareho tayo. Kapag nalaman ni Romel na hindi ako nakarating sa burol ng itay ko, mag-aalala yun at hahanapin ako. Mahirap palang dumaan ang gabi sa lugar na to na paluwarte ng mga aswang. Kung alam ko lang sana'y hindi na ako nagbiyahe ng gabi. Natatakot akong mamatay sa mga kamay nila. Lakasan mong loob mo. Hindi nila tayo papatayin hanggat hindi dumarating ang tamang oras ng pag-aalay nila. Kailangan bago dumating ang oras na yun, may tumutulong na sa atin. Kung kikilos tayo, dapat sa araw. Kasi kapag araw, tulog silang lahat at nagpapahinga. Bawas din ang lakas nila at kabangisan bilang aswang.
Sigurado ka ba sa sinasabi mo, miss? Angela ang pangalan ko. Oo, sigurado ako. Pakinggan mong paligid. Hindi ba sobrang pagiging tahimik? Tulog kasi sila at nagpapahinga. Ang gising lang ay ang bantay natin. Kung ganun, kailangan na natin kumilos ngayon. Kailangan natin samantalahin yung pagkakataong ito. Gawin natin yung makakaya natin para makatakas. Hindi ka ba natatakot? Tsak na lalo silang magagalit pag nagpumuli tayong tumakas. Natatakot din ako pero hindi naman yung mangyayari eh. Mamamatay din tayo dahil lahat tayo ay aalay nila sa 3 gabi ng pagbilog ng buwan. Kaya susugol na ako. Bahala na. Gusto mo bang sumama? Sige, pero paano tayo makakaalis? Nakatali ang mga kamay natin sa likuran. Eh anong ginagawa ng bibig natin? Bilis na! Tumalikod ka at kakagating ko ang tali ng kamay mo. Kwento pa ni Tia Sara, kahit nag-aalangan si Angela, ay tumalikod yun. Gamit ang bibig ay kinagat ni Tia ang lubid na nakatali sa kamay niya hanggang sa makalas ang pagkakabuhol-buhol. Lumuwag ang tali sa kamay ni Angela hanggang sa tuluyang makawala ito. Ayan, ako naman naalisan mo ng tali, dali. Oo, sige. Pero Sarah, sigurado ka ba sa gagawin natin? Oo, hindi nila tayo papatayin hanggat hindi sumasapit yung tamang oras ang pag-aalay nila. Kaya gumawa na tayo ng paraan para makatakas. Bilis! Sige, pero may bantay sa harapan ng kubo. Saan tayo dadaan? Ayun oh! Diyan sa parting yan, puro talahib lang ang dingding. Madali tayo makakalabas dyan. Nang makalas nga ni Angela ang tali sa mga kamay ni Tia Sara, ay inalisan na rin nila ng tali ang mga batang naroon. Ngunit kumilos sila ng tahimik. Tapos ay pinagtulungan nila na butasin ang mga dingding na talahib habang nagbabantay sa tabi ng pintuan ang batang si Denden. Nang makagawa sila ng butas doon, ay isa-isa na silang lumabas. Ano na? Tayo na! Doon tayo dumaan, bilis! Mga bata, huwag kayong maingay. Sarah, nag-iingay yung mga ibon na alaga ng mga aswang. Alam niyang tumatakas tayo. Magsusumbong yan sa amo niya. Huwag mo na yung pansinin. Tumakbo na lang tayo. Listen nyo, lumilipad na siya. Tama ka. Magsusumbong na yan sa amo niya. Nagmamadaling tumakbo sa kakahuyan sina Tia Sara. Pero nalaman na pala ng bantay sa kubo ang ginawa nilang pagtakas, kaya hinabol sila ng mga yun. Inutusan ni Tia Sara na tumakbo na sina Angela kasama ang mga bata at dinampot niya ang isang kahoy. Tinambangan niya ang lalaki na may dalang mahabang itak. Habang may sikat ang araw, alam kong mahina kayo. Gaya lang ni kayo ng mga ordinaryong tao. Kwento pa sa amin ni Tia Sara, nang makita niya na hindi na bumangon ang lalaki, ay kinuha niya ang hawak nitong itak. Dahil alam niya na merong pang hahabol sa kanila kapag may nakatuklas na tumakas sila. Nang mapadaan siya sa lugar na mayroong mga nakatanim na buho at kawayan, ay pumutol siya ng 2 buho. Nilagyan ng tulis ang magkabilang bahagi nun. Angela, kunin mo tong isa, dali! Oo, akin na. Bilis! Kailangan na natin makaalis dito. Alam nila na nakatakas tayo eh. Kailangan makarating tayo sa kalsada kung nasaan yung sasakyan ko. Oo nga, meron din akong sasakyan nang harangin nila ako. Magagamit natin yun para makatakas. Mga bata, tayo na! Huwag kayong hihiwalay sa amin ha! Sumang-ayon naman kay Tia Sara ang mga bata. Nagpatuloy sila sa pagtakbo sa kakahuyan. Pero kagaya ng inaasahan, ay mayroon ng mga lalaki na humahabol sa kanila. Mabuti na lang at tirik na tirik ang araw, kaya hindi magawang makapagpalit ng anyong halimaw ang mga lalaki. Walang pag-aalinlangan na hinarap yun ni Tia Sara. Nagamit niya ang galing sa karate kahit mayroong mga dalang itak ang mga kalaban. Pero dahil 2 yun, nasugatan siya. Tumakbo na kayo, Angela! Isama niyo na yung mga bata! Susunod ako!
Hindi ka namin iiwan, Sarah. Lalaban ako. Mag-iingat ka! Nakita ni Tia Sara na sinugod ni Angela ang isang lalaking nakabulagtana. May sugat na kasi yun sa kamay ng tagain ni Tia Sara at sipain ng malakas. Bago pa yun makabangon, ay itinusok na ni Angela sa dibdib nun ang matulis na buho. Mga hayop kayo! Mga kampon kayo ng Diablo! Mamamatay kayo! Nang matalo raw niya ang kalabang lalaki, ay kaagad niyang nilapitan si Angela na patuloy sa pag-iyak habang nakakapit pa rin sa buho na nakatarak sa dibdib ng lalaki. Angela, tama na! Tama na, patay na siya! Nakapatay ako, Sarah! Hindi ko naman sinasadya! Nakita ko na tinagakan niya! Nakita ko may sugat ka sa tiyan kaya tinulungan kita. Pero hindi ko naman gusto mapatay siya. Oo, hindi natin gustong manakit ng kapwa. Pero tandaan mo, hindi sila normal na tao. Pinagtanggol mo lang ang sarili mo. Pinagtanggol mo lang ako. Kung hindi mo ginawa yun, baka tayo naman ang namatay, di ba? Makukulong ba ako? Sarah! Hindi, Angela. Kagaya ng sinabi ko, hindi sila ordinaryong tao. Tingnan mo, buho pala ang makakapatay sa kanila. Sinabi pa sa amin ni Tia Sara na natigil daw sa pag-iyak si Angela nang makita na unti-unting natutunaw ang katawan ng lalaking aswang na napatay nito ng buho hanggang sa tuluyang maging abo na lang yon. Kaya dinampot muli nila ang buho at tumakbo na papalayo sa lugar na yon. Kanina pa tayo takbo ng takbo. Napakalawak ng gubat. Nasa na ba ang patungo sa kalsada? Iyan nga din yung kanina ko pang iniisip eh. Pang naliligaw tayo. Mali yata yung direksyon tinahak natin ah. Ay, Diyos ko. Hindi ko na matandaan yung lugar na dinaanan namin ni Raquel kagabi. Ay, nawalan din kasi ako ng malay eh. Nang matauhan ako, nasa sityo na ako ng mga aswang. Bumalik na lang kaya tayo. Hindi ko rin alam ang daan. Nawalan na rin ako ng malay kagagawa ng halimaw na yon. Kinabukasan na ako nagising. Pero hindi naman tayo pwedeng bumalik. Tsak na makakasalubong natin yung mga aswang na yon. Delikado na kung babalik pa tayo. Mas mabuti pang magpatuloy na lang tayo sa pagtakas. Baka makalabas din tayo sa kagubatang to. Mga bata! Kaya nyo pa ba? Nang makita daw ni Tia Sara na kahit pagod na ang mga bata sa pagtakbo, ay nasa mukha pa rin ng mga yon ang kagustuhang makatakas at mabuhay at makabalik sa kanilang mga pamilya, ay mas lalo siyang nabuhayan. Kaya nang magpasya silang umalis na roon, buong lakas na tumakbo ang lahat hanggang sa makarating sila sa ilog. Tubig, pwede na yan pangpalis ng uhaw. Huwag kayong uminom dyan, marumi yan. Humanap tayo ng bukal dito. Siguradong meron yan dito sa ilog. Tama si Sarah. Huwag kayong iinom mga bata. Pwede lang panghilamos yan at basahin niyo ang mga batok niyo para mapawi ang init ng sikat ng araw. Sumang-ayon naman kay Tita Sara ang lahat ng kanyang mga kasama. Binaybay nila ang gilid ng ilog hanggang sa makakita nga sila ng bukal. Tuwang-tuwa ang lahat nang makita ang malinaw na tubig na nagmumula sa malaking bato. Sobrang linaw nun at nang inumin nila ay naramdaman nila ang kakaibang lamig nun. Sarah, may malaking aso papalapit sa atin! Hindi yan ordinaryong aso. Isa yung aswang nagabunan na may kakayahang magpalit ng anyong halimaw kahit terik ang araw. Kaya bilisan nyo na! Tumakbo na kayo! Takbo! Ako, Diyos ko! Iligtas niyo ho kami! Halika na, Denden! Kumapit ka sa akin! Bilis! Mabilis na tumakbo si Tia Sara. Pagod na si Denden, kaya hinawakan niya yon sa kamay para makalayo sila sa galit ng halimaw.
Pero dahil pagod na nga si Denden, ay nadapa yun. Nang makita ni Tia na papalapit na ang halimaw, ay binuhat na niya si Denden at patuloy na tumakbo. Pero higit na mabilis ang halimaw. Naabutan si Raquel. Dinambayon at akmang sasagpangin, pero nahawakan nun ang bunganga ng halimaw. Tulungan mo ako! Angela! Ikaw na halimaw ka! Bitawan mo siya! Kampon ka ng Diablo! Binalikan ni Tia Sara si Angela. Sinibat niya ang gabunan. Tinamaan yun sa tiyan, pero hindi ininda ng halimaw ang sugat. Hinugot lang ang sibat at si Tia Sara ang binalingan, kaya napaatras siya at tumakbo. Hinabulo siya ng halimaw. Litong-lito na siya at natatakot din, pero pilit niyang pinaglabanan yon sa kagustuhang mabuhay. Kaya habang tumatakbo ay nag-iisip siya ng paraan. Angela! Abangan mo ako! Ihanda mo yung sibat! Oo, Sarah! Tutulungan kita! Malapit na ako! Patuloy siyang nagpahabol sa halimaw. Umikot lang siya sa lugar na yon at nang malapit na siya kina Angela, ay sinadya niyang madapa dahil naroon ang sibat na naiwan nito. Kaagad niya yung kinuha at tumihaya siya. Itinayo niya ang sibat sa lupa. Eksakto namang dinamba siya ng halimaw. Huli na para iwasan nito ang sibat. Tumagos yon sa katawan ng halimaw. Nautakan din kitang halimaw ka! Sarah, buhay pa siya! Aray! Nakakagat ka pa! Pero hindi na kita bibigyan ng pagkakataong makabawi pa, walang hiya ka! Mas mabuti pang mamatay ka kesa balikan mo pa kami! Ang sugat mo! Nagdurugo, kaya mo pa ba? Kaya ko pa, Angela. Tayo na! Kailangan na natin makatakas dito! Mabuti na lang at kasama ka namin. Kung hindi, baka nalapa na kami ng mga halimaw na yon. Sinuwerte lang ako kasi kaisip ako ng paraan paano siya lalabanan kaya sinigawan kita. Nangihanda mo yung sibat. Kung sumablay tayo, patay ako. Dalian na natin dahil tiyak na hindi sila titigil hanggat hindi nila tayo nahuhulit na ibabalik sa sityo ng mga aswang. Oo, pero kailangan muna nating matalian yung sugat mo. Pansin ko lang na kahit saan tayo magpunta, nasusundan nila tayo. Baka dahil sa mga patak ng dugo mo. Naku! Tama ka nga, Angela. Nasundan na nila tayo dahil sa mga patak ng dugo ko. Nang lingunin niya ang lugar na kanilang pinanggalingan, ay nakita nga niya ang bahid ng kanyang dugo sa mga dahon ng maliliit na puno na kanilang dinaraanan. Natanaw din niya ang mga patak ng dugo niya sa damuhan. Nakita niya na pinunit ni Angela ang sariling damit at itinali sa sugat niya sa braso. Salamat, Angela. Yung sugat mo pa sa tiyan, nagdurugo pa rin. Mabuti na lang at hindi masyadong malalim. Oo nga eh. Hindi ko nga alam ang mararamdaman ko dahil sa tensyong nangyayari sa atin. Doble naman ang damit mo. Hubarin mo yung polo mo para maitali ko sa sugat ni Sarah. Kwento pa ni Tia Sara, ay kaagad namang sumang-ayon ang batang lalaki na kasama nila. Hinubad ang polo at inabot sa kanya dahil mayroon pa namang yung suot na t-shirt panloob. Itinali niya sa kanyang sugat sa tiyan ang polo at matapos ay umalis na sila sa lugar na yon. Naisipan nilang tawirin ang ilog na hanggang bewang ang lalim. Sa palagay ko, hindi nila tayo masusundan kasi tubig na ang dinaanan natin. Hindi tayo nakakasiguro. Kaya habang may liwanag pa, kailangan natin tumakbo papalayo sa kanila. Matatalas ang pang-amoy ng mga yan. Kabisado nilang gubat na to. Kaya dapat makaalis na tayo rito. Bilisan nyo na! Kailangan makarating tayo sa sasakyan natin bago dumilim. Sa bagay, tama ka. Sana nga makalabas na tayo sa gubat.
mataas na pala tong lugar na kinalalagyan natin, Angela. Tingnan mo. Tingnan mo yung gabing yun. Meron ako natatanaw eh. Bubungan ng bahay yun, di ba? Oo nga. Ibig sabihin ay nandito pala sa mataas na bahagi ng bundok ang lungga ng mga aswang. Kaya pala hindi tayo basta-basta makikita ng sino mang maghanap sa atin. Tama ka. Pareho tayo nawalan ng balay kaya akala natin malapit lang yung kalsada na pinag-iwanan natin. Napakalayo pa pala. Sigurado mula sa bahay na yun, malapit na yung kalsada. Kailangan natin makarating doon bago sumapit yung dilim. Oo, Sarah. Tayo na. Pag nakarating tayo doon, may pag-asa tayo makaligtas. Mga bata! Mga bata! Kaya niyo pa ba? Sumang-ayon naman kay Tia Sara ang mga kasama nilang bata. Kaya naman tinahak na nila ang daan pababa ng bundok. Lakad-takbo ang ginawa nila. Patuloy din nilang tinatanaw ang lugar na kanilang pinanggalingan para masiguro na hindi nga sila nasundan ng mga humahabol sa kanila. Sandali lang, Angela! Bakit, Sarah? Anong problema? Ang mga walang hiyang ibon na alaga ng mga aswang. Iyan yung nasa kuta nila. Patuloy pala tayong sinusundan kaya pala kahit saan tayo magsuot na susundan nila tayo. Ayun o, nakadapo sa sanga. Oo nga, yan nga ang ibong itim na naroon kanina. Anong gagawin natin? Dapat hindi niya malaman kung saan tayo papunta para hindi siya makapagsumbong. Ate Sarah, Ate Angela, si Bimbo po may tirador siya. Baka pwede po natin gamitin yon. Bimbo, di ba sintado ka naman? Tirahin mo na! Oo nga, Bimbo. Huwag kang magpahalat ha para hindi mabulabog. Dito lang kami pumwesto sa malapit sa kanya. Saka mo tirahin ng tirador ha. Siguraduhin mong tatamaan mo ha. Kwento pa niya ay kaagad na sumunod sa kanya si Bimbo. At dahil nakatuon sa kanila ang atensyon ng ibong itim, ay hindi na malayang humiwalay ang bata. Kumuha ng 3 pirasong holen mula sa bulsa. Yon ang ginawa niyang bala sa tirador. Kaagad na inasinta ang ibon at swerteng tinamaan naman niya yon sa liig. Hilong bumagsak yon sa lupa. Huli ka. Akala mo nautakan ka rin namin. Buhay pa siya, Sarah. Anong gagawin natin sa ibong yan? Madali lang yan. Talian natin ang mga paa niya tapos alisan ng balahibo, mga pakpak. At panghuli, lagyan ng takip ang mga mata para wala na siyang makita. Ganyan ang dapat ginagawa sa mga tsismosang kagaya mo. Oh, di ba napaka-chismosa niya? Kung anong nakikita, yun ang sinasabi sa amo niya. Ngayon wala na siyang masasabi pa. Natatawang kwento pa ni Tia Sara na matapos maalisan ng balahibo ang pakpak ng ibon at matakpan ang mata, ay hinigpitan nila ang tali sa mga paanon at ibinitin sa sanga ng isang puno. Wala nang nagawa ang nagpupumiglas na ibon. Swerte ka pa kung makita ka pa ng amo mo rito. At pasalamat ka rin hindi ako kumakain ng ibon ha. Kung nagkataon, gagawin kitang inihaw na ibon, walang hiya ka. Ay naku, oo nga, nakakagigil ka. Dapat sa'yo tinatampal sa tiyan at sa ulo para matandaan mo kaming buwisit ka. Tayo na! Umalis na tayo rito! Nagpatuloy nga sina Tia Sara sa pagbaba ng bundok. Kahit na pagod, ay hindi sila tumigil sa paglakad at pagtakbo pababa ng bundok. Gusto nilang marating ang bahay na natatanaw nila. At makalipas nga ng mahabang oras, ay nakalapit sila sa bahay na yun. Sa wakas nandito na tayo. Baka pwedeng makituloy muna tayo rito. Padilim na. Sandali lang, Angela! Mukhang napakatahimik ng paligid Parang wala namang nakatira sa bahay na yan. Pagod na ang mga bata. Sana naman may tao at maawa na patuloyin tayo. Isa pa malapit ng magdilim. Dito muna kayo ha. Titingnan ko kung meron nakatira sa bahay na yan. Sabi pa sa amin ni Tia Sara
ay pigil ang kanyang paghinga habang papalapit sa bahay. Mahigpit ang hawak niya sa itak at sibat, habang ang kanyang mga mata ay malikot na tinatanaw ang buong paligid. Nang makalapit siya sa bahay, ay inikot niya yon. Nakita niya na mayroong kandado ang pintuan. Pero nang bahagya niyang itulak ang bintana, ay bumukas yun. Angela! Punta na kayo rito! Walang tao! Mga bata tayo na. Kaya lang nakalak yung pintuan. Paano tayo makakapasok? Dito na lang tayo dumaan sa bintana. Kung makarating man dito ang mga umahabol sa atin, hindi nila iisipin na nandito tayo dahil may lock ang pinto sa labas. Talagang matalas ang utak mo, Sarah. Tama ka. Kaya makakapagpahinga tayo sa loob ng bahay na yan. Sige na! Pumasok na tayo bago pa may makakita sa atin. Una nilang ipinasok sa bintana ang mga bata. Tinulungan din niyang makaakyat si Angela bago siya pumasok. Kaagad niyang inilagay ang lock ng bintana at saka naupo sa isang sulok ng bahay. Konkreto ang mga dingding at yero ang bubungan ng bahay na to. Pwede tayo magpalipas ng gabi dito habang wala yung may-ari. Sandali lang. Maghahalongkat ako sa kusina. Baka naman may makukuha tayong pagkain. Gutom na ang mga bata. Sige. Tingnan mo kung meron ka pang makikitang pagkain dyan ha. Sa palagay ko, matagal nang walang nakatira dito eh. Sana meron pa kahit paano. Naghalongkat nga sa kusina si Angela kung ano ang makakain. Merong bigas doon, pero hindi naman sila pwedeng makalikha ng usok dahil makikita sila ng mga humahabol sa kanila. May nakita itong 2 pirasong sardinas. Mayroon ding mga asin sa lalagyan at mahabang itak. Kinuha yon ni Angela. Ito lang ang nakita ko sa kusina. Hindi ko pa alam kung pwede pang kainin ang sardinas na yan. Buksan natin, baka pwede pa. Pwede na yung pantawid gutom. Ay, salamat sa Diyos at buo pa. Pwede pang kainin. O sige na mga bata, kainin nyo na yan ha. Para kahit paano magkaroon naman ng laman ng mga tiyan nyo. O sige na, kainin nyo na. Kumusta yung sugat mo? Dumurugo pa ba? Oo eh. Marami-rami ng dugo na wala sa akin. Idagdag mo pa yung pagod kaya... pakiramdam ko babagsak na ako. Mabuti na lang nakarating tayo sa lugar na to. Sige, magpahinga ka. Ako na lang magbabantay sa paligid ng bahay. Magpahinga ka rin muna ha. Kak na napagod ka rin sa maghapon. Naupo nga sa kabilang sulok ng bahay si Angela. At dahil nga sa pagod, ay kaagad din itong nakatulog. Matapos na kumain ang mga bata, ay nakatulog na rin, kaya hindi na rin napaglabanan ni Tia Sara ang antok. Nakatulog rin siya. Pero makalipas lang ang halos 3 oras, ay naggulat silang lahat. Narinig niyo ba yun? May bumagsak sa yero. At may tao sa labas ng bahay. Narinig ko. Huwag tayong gumawa ng anumang ingay ha. Para hindi nila malaman na nandito tayo. Magtago tayo. Baka maisipan nilang sumilip. Oo, sige. Gisingin mo mga bata. Huwag kayong gagawa ng ingay ha. Sumunod naman sa sinabi ni Tia Sara si Angela. Kaagad na ginapang ang mga bata at ginising ang mga iyon. Pero sinikap na hindi makagawa ng ingay. Nagpunta silang lahat sa isang sulok. Hanapin niyo sila. Naaamoy ko ang dugo nila sa lugar na ito. Naku, nalinti ka na. Mukhang alam na nilang nandito tayo. Anong gagawin natin? Sarah. Shh! Huwag kang maingay. Tama ka. Alam na nila na nandito nga tayo. Ay, hindi ko naisip na maaari palang pumatak yung dugo ko sa tapat ng bintana eh. Meron din palang pasimano na umakyat ako. Dumikit doon yung tiyan ko.
Hindi nagtagal, ay narinig nila na mayroong matatalim na kuko na kumakamot sa yero sa bubungan. Maya-maya pa ay unti-unting umangat ang yero at sumilip doon ang manananggal na si Aling Romana. Sinasabi ko na nga ba at nandyan kayo. Hindi nyo kami matatakasan! Sara, naangat ng manananggal ang yero. Pag natuluyan niya yan, makakapasok siya. Anong gagawin natin? Tayo mga halimaw kayo! Tigilan nyo na kami! Wala na kayong tatakbuhan. Ikaw at ang mga batang kasama mo ay hindi na makaliligtas ngayon. Dahil pinagod at ginalit nyo ko, hindi ko nahihintayin ang 3 gabi ng pagbilog ng buwan. Ngayong gabi, isasagawa na namin ang ritual. Kung alam ko na ganito pala yung mangyayari, sana pala nakinig na lang ako sa asawa ko. Sana pala, naisip ko na nang bibigay ng babala sa akin yung kaluluwa ng tatay ko. Sana pala hindi na ako tumuloy mag-isa. Baka naman pwede palayain nyo na kahit yung mga bata. Ako na lang ang mananagot para sa kanila. Napakabata pa nila para mamatay. At sino ka para mag-utos sa akin? Sa lugar na ito, ako lamang ang masusunod. Ang bawat sabihin ko ang dapat mangyari. Kailangan ko ang batang iyan para sa aking ritual. Ganon. Wala nga pala talagang kwentang pakiusap sa mga katulad mo. Wala nga pala kasing konsensya ang mga halimaw na kagaya mo. Kung mamamatay rin lang ako, gusto ko mamatay ng lumalaban. Hindi ko basta-basta ibibigay ang buhay ko sa'yo. Halimaw ka! Kagaya ni Sara, lalaban ako. Mga kampon kayo ng kadiliman. Ganyan nga. Ang mga matatapang na tao ang gusto kong kinakain at iniinom ang dugo dahil naniniwala akong lalo akong lalakas. Ayon pa kay Tia Sara, ay lalong nagwala ang manananggal. Magkahalong katuwaan at galit ang nakita niya sa pagkakataong yun. Tuluyang inangat ng manananggal ang yero hanggang sa maalis yun at makapasok ng bahay. Pero iwinasiwas ni Tia Sara ang sibat, kaya hindi tuluyang nakalapit ang manananggal. Angela! Kunin mo pa yung mga asin sa kusina! Dali! O tama ka, pwede ngang panlaban yan sa kanya. Halimaw ka! Tikman mo ang asin kung hindi matunaw yung bituka mo! Sabi pa ni Tia, ay ilang ulit na sinabuyan ng asin ni Angela ang manananggal. Kaya nang makitang umuusok ang katawan nun nang tamaan ng asin at natiyak na nasasaktan yun, ay patuloy nilang sinabuyan ito ng asin. Kaya napilitan yun lumipad patungo sa bubungan at lumabas ng bahay. Pero nagsimula naman ang mga aswang sa paligid, nagibain ang bintana at pintuan. Hindi magtatagal, mapapasok na tayo ng mga aswang. Marami sila. Hindi ko nakakayanin na lumaban pa mag-isa, kaya pagtanggol nyo na rin ang mga sarili ninyo. Huwag ka mawala ng pag-asa, Sara. May paraan pa naman para makaligtas kayo rito. Raquel? Raquel, ikaw ba yan? Sa kwento pa ni Tia, ay lumabas mula sa madilim na kusina ng bahay na yon si Raquel at lumapit sa kanila. Kaya naman, gulat na gulat sila. Gayon pa man, ay natuwa siya nang muling makita ito. Raquel, ikaw nga! Paano mo nalaman na nandito kami? Saka, saan ka naman dumaan? Paano ka nakapasok dito? Ang dami mo namang tanong, isa-isa lang. Nakapagtataka kasi bigla ka na lang sumusulpot. Mabuti naman at ligtas ka rin. Akala ko, hindi na tayo magkikita ulit eh. Bakit ngayon ka lang? Sa likod ng kusina na yan may pintuan. Doon ako dumaan kaya ako nakapasok. Napapaligiran na ng mga aswang at manananggal ang buong bahay nito. Doon na tayo dumaan. Teka, ikaw na nga mismo nagsabi na napapaligiran na nila tayo eh. Malapit na nila masira yung pintuan. Paano tayo makakatakas dito?
May sikretong daan sa kusina. Sa ilalim ng lupa tayo dadaan kasi ang bahay na to dating tirahan ng aswang noong hindi pa siya namamatay. Doon siya dumaraan para takasan ang mga gustong pumatay sa kanya. Natuklasan ko lang yun. Totoo bang sinasabi mo? Ibig sabihin makakalayo tayo dito at matatakasan natin sila. Oo, kaya wag na tayong mag-aksaya ng panahon. Tayo na. Maraming salamat, Raquel, ha. Nagawa mo nang tumakas nun pero bumalik ka pa rin para sa amin. Nangako kasi ako sa aking mga estudyante na kahit anong mangyari, babalik ako para tulungan sila. Siya nga pala, parating na rin ang mga tutulong sa atin. Dahil sa mga ipinaliwanag ni Raquel, ay parang nanumbalik ang lakas ni Tia Sara. Nakita din niya ang katuwaan sa mukha ng mga bata nang makita ang kanilang guro. Kaya naman noon din ay nagtungo sila sa kusina. Inangat ni Raquel ang sahig na yari sa kahoy. Pintuan pala yun patungo sa isang lagusan. May hagdan doon pababa. Dalhin mo ang gasera, Angela. Dalian nyo. Makakapasok na sila. Oo, tayo na mga bata. Mauna ka na, Sara. Ako na magsasara ng pinto sa lagusan. Oo, sige. Tayo na. Narinig pa nila ang pagkawasak ng pintuan ng bahay. Kaya nang makapasok na silang lahat sa lagusan, ay isinara yung muli at naging parang isang ordinaryong sahig na lang. Binagtas nila ang mahabang lagusan sa ilalim ng lupa. Gamit ang gasera na naging tanglaw nila, ay tuloy-tuloy silang nakalayo sa bahay. Hanggang sa makarating sila sa dulo ng lagusan. Raquel, may hagdanan pataas. Dito na ba yon? Oo. Ako na ang maunang lumabas kasi kabisado ko na yung lugar na yan. O, sige. Mag-iingat ka, ha? O dalhin mo itong sibat. O itong itak. Kung gusto mo, dalhin mo na. Hindi ko na kailangan yan. Gamitin mo yan para may panglaban ka. Hindi na ako natatakot sa kanila. Dahil galit na ang nararamdaman ko. Ako, nagdudugo pa rin yung malaking sugat mo sa tiyan, Raquel. Sigurado ka ba na ayos ka lang? Oo, ayos lang ako. Hindi ko na nga maramdaman ng sakit eh. Saka, hindi na ako nakakaramdam ng pagod. Ang layo na ng tinakbo ko. Isa-isa kong pinuntahan ng mga magulang ng mga batang ito. Pati ang mga barangay tanod pinuntahan ko na rin. Pati nga ang asawa mo, hinarang ko na siya at sinabi kong malaki ang problema mo. Tapos tumakbo ako pabalik sa sitio ng mga aswang. Tapos pinuntahan ko kayo. Hindi man lang ako napagod. Hindi ko nga alam kung bakit eh. O sige, siguro dahil sa kagustuhan mo matulungan kami kaya kahit pagod na pagod ka, hindi mo na nararamdaman. Hindi alam ni Tia ang iisipin sa pagkakataong yun. Hindi niya alam kung nagbibiro ba si Raquel o hindi. Paano nga ay napakarami ng ginawa nun. Maraming tao ang kinausap at hininga ng tulong. Tapos ay nakabalik sa kanila. Pero masaya pa din at parang baliwala na ang sugat na malalim. Mga bata, mauna na kayo, ha? Dalian nyo! Oo nga, Denden. Umakit ka na sa hagdan. Dalian mo. Dalian nyo habang hindi pa nila natutuklasan ang lihim na lagusan. Kailangan na nating makaalis. Oo nga, malakas ang pang-amoy at pakiramdam ng mga aswang. Kaya bilisan nyo na, tayo na! Nang makalabas na silang lahat sa lagusan, ay nagmamadali silang tumakbo palayo. Ang liwanag ng bilog na buwan ang nagsilbi nilang tanglaw habang tumatakbo sa kakahuyan patungo sa kalsada. Pero dahil malakas ang pang-amoy ng manananggal at nakakalipad yun, ay madali silang natanaw. Haya na mga bihag! Malapit na sa kalsada! Habulin ninyo, bilis! Hulihin nyo, mga inutil kayo! Kapag nakatakas ang mga yon, kayong lahat ang malilintikan sa akin! Mabilis ang naging pag-aksyon ng mga aswang. Naglabasan sa bahay at tinungo ang direksyong kinaroroonan ni Tia Sara. Hanggang isa sa mga yun ang unang nakarating at naharang si Tia. Pero dahil sa pag-asang ibinigay ni Raquel,
ay ibinuhos pa niya ang natitira niyang lakas. Angela, ang mga bata ikaw nang bahala sa kanila. Sige. Mga walang iya kayo! Ang dapat sa inyo mamatay! O ano? Bakit natigilan ka? Natatakot ka ba sa akin? Nagtaka si Tia Sara nang makita ang reaksyon ng aswang. Paano nga ay kinalmot nun si Raquel? Pero parang baliwala lang yun. Ni hindi nga nasaktan si Raquel. Kaya naman nakaramdam ng panganib ang aswang. Napaatras. Iyon naman ang pagkakataong sinamantala ni Tia Sara. Sinibat niya ang aswang. Yan ang bagay sa mga halimaw na gaya mo! Tama ka, Raquel. Dapat talaga sa kanila mamatay. Ayon kay Tia, ay tinaga niya ang aswang nang makita niyang napaluhod yun nang tumama sa dibdib ang sibat. Namatay yun na nakatingin kay Raquel na parang puno ng pagtataka. Hindi pa sila nakakalayo ay dumating na doon ang manananggal. Masyado nyo nang inuubos ang pasensya ko, ha? Natapos ang alas 12 ng gabi na hindi ko na isagawa ang ritual. Kaya ngayon, ang gusto ko na lang ay patayin kayong mga hangal kayo! Ikaw ang dapat na mamatay! Pangit na halimaw! Ikaw ang uunahin kung walang hiya kang babae ka! Ikaw ang sumira ng aking mga plano. Papatayin ko kayong lahat! Pues salubungin mo itong asin! Visit ka! Asin na naman! Ang alat! Ang sakit sa balat! Pero titiisin ko yan! Mapatay ko lang kayo! Tuloy-tuloy na lumusob si Aling Romana. Sinunggaban nito si Angela, pero humarang si Raquel. Ilang beses itong kinalmot ng matatalas na kuko ng manananggal. Subalit walang nangyari. Dahil doon, napaatras ang manananggal habang nagtataka. Noon naman dumating ang mga grupo ng kalalakihang hininga ng tulong ni Raquel. Layuan mo sila, halimaw ka! Bigo ako! Bigo ako! Bigo ako! Talagang mabibigo ka, kampo ng Diablo! Han! Han! Marami pang aswang sa paligid! Mag-iingat kayo, ha? Sige, sumugod kayo kung gusto nyo mapare sa manananggal na to. Lumabas kayo sa dilim. Tikman nyo ang bala ng baril ko. Sa pagpapatuloy ni Tia Sara, ay lumabas mula sa dilim ang 5 lalaking nanlilisik ang mga namumulang mata. Umangil sa galit ang mga yon habang nakatingin sa kanila. Kaya bahagya silang umatras at inumang ang mga hawak na itak at sibat para ipakitang handa silang lumaban. Pero hindi nagtagal, ay paatras na bumalik sa kadiliman ang mga lalaking aswang hanggang sa tuluyang umalis. Han, mabuti na lang talaga dumating ka. Kasi kung hindi, baka kung ano nang nangyari sa akin at sa mga batang to. Nung papunta ako sa bahay ng Itay, inaarang ako ni Raquel at sinabi yung nangyari sa'yo. Nagpunta ako sa pinakamalapit na barangay at humingi ng tulong sa mga tanod. Nandun na rin yung mga magulang ng mga batang to at napablatter na nawawala ang mga anak nila. Si Raquel din ang nagsabi sa kanila ng nangyari kaya sabay-sabay na kami pumunta dito. Ang asawa ko, nakita niyo ba? Wala naman akong ibang nakita ron na naghanap ng asawa. Ang mga walang hiyang yun. Matutuwa pa yata kapag ako yung namatay. Hindi man lang nag-alala na hindi ako nakauwi ng bahay. Ay naku, humanda talaga siya pag uwi ko.
Ikaw naman. High blood ka na naman. Pwede ba mag-relax ka muna, ha? Iyang asawa mo sobra ng pag-aalala, hinanap ka kaagad. Pero yung damuho ko talagang asawa, hindi man lang nag-alala. Palalamunin ko talaga ng asin yan. Nagkatawanan ng lahat nang marinig ang himutok ni Angela. Nakita ni Tia Sara na tuwang-tuwa ang mga bata nang muling mayakap ang kanilang mga ama. Kaya naman, sabay-sabay na kaming bumaba ng bundok. At nang makarating sa kalsada, ay kinuha namin ang aming mga sasakyan. Naunang umalis ang mga bata kasama ang mga magulang nila at ang mga barangay tanod. Sara, salamat. Nakaligtas ako dahil sa'yo. Ang lakas ng loob mo. Nagpakatapang ka. Siguro ay hindi pa naman ito huli nating pagkikita. Oo naman, Angela. Tiyak na sa muli nating pagkikita, magsasaya na tayo. Wala nang panganib. O paano? Mag-iingat ka pag-uwi, ha? Oo, Sara. Siya nga pala. Salamat din, Raquel. Mag-iingat ka, Angela. Ay, siya nga pala, Raquel. Sa akin ka na sumabay, ha? Ihahatid na kita sa inyo. Kasi si Romel may dala namang motor, eh. Ituro mo na lang sa akin ang daan patungo sa bahay mo, ha? Oh, sige, hatid mo na ako. Ang sabi ni Tia Sara, habang nakasakay sa kotse niya si Raquel, ay tahimik yun habang nagbabiyahe sila. Hindi rin naman siya gaanong nagsasalita kasi nga ay pagod siya dahil sa mga nangyari. Pero habang itinuturo sa kanya ni Raquel ang daan at habang papalapit na sila sa bahay noon, ay nakita niya na mas lalong lumulungkot ang mukha nito. Ngayon ka pa ba malulungkot kung kailan tapos na yung mga problema natin? Nakakalungkot lang kasi na hindi na ako makakasama sa inyo ni Angela kung sakaling magkikita ulit kayo. Oh, bakit naman hindi? Pwede ka namang sumama sa amin, ha? Ano ka ba? Salamat sa lahat ng tulong mo, Sara. Dahil sa'yo, nagawa ko ang pangako ko sa mga estudyante ko. Nailigtas ko sila dahil sa'yo at kay Angela. Nagtulungan tayong lahat, Raquel. Hindi ko yung ginawang mag-isa. Ah, siya nga pala. Dito na yung sa amin. Ihinto mo na lang rito. Ah, dito na ba? O sige. Ay, teka. Maraming tao sa inyo, ha? Siguradong ikaw ang inaantay nila. Matutuwa sila kapag nakita ka. Ngumiti lang si Raquel kay Tia Sara matapos ay bumaba na ito ng sasakyan at pumasok na sa bakuran nila. Aalis na sana si Tia Sara nang makitang kaya pala maraming tao doon ay mayroong nakaburol. Naisip daw niya na kaya pala malungkot si Raquel. Ayon ang dahilan. Kaya bumaba siya ng kotse at nilapitan ang asawa na nakasakay sa motor. May patay pala ka na, Raquel, kaya pala siya malungkot. Pumasok muna tayo saglit, ha, at makarami kay Raquel bago tayo umuwi. May kaanak pala siyang namatay. Sige, may pera naman dito. Magbigay tayo ng tulong kay Raquel dahil sa kanya natagpuan kita. O sige, tayo na. Paglapit nila ay nagtinginan sa kanila ang lahat ng mga taong naroon na naglalamay. Lahat ay nagtataka, lalo na nang hanapin nila si Raquel. Si Raquel po kakapasok lang. Kabababa lang niya po sa kotse ko. Kaya pala siya malungkot, may malaki palang problema rito. Hindi naman niya sinabi kaya sinundan ko po siya para magbigay tulong. Ineng, nagbibiro ka ba? Abay, wag mo naman kaming takutin. Kasi pangalawang gabi na to ng lamay niya. Ha? Ano pong ibig niyo sabihin? Nakaraang gabi kasama ko siya dahil humingi ng tulong sa akin eh. Nadukot yung mga estudyante niya. Kanina lang kasama pa rin namin siya at hinatid ko pang hapo dito. Palabiro ka masyado, Ineng. Ayan na si Raquel, nasa kabawang. Natagpuan siyang patay sa ibaba ng bundok. May tama ng kawayan sa tiyan na siyang kinamatay niya. Nang lumapit si Tia Sara sa kabaong,
ay nakita nga niya na naroon si Raquel. Nakaburol na. Pero nakita din niya na masaya na ang mukha nito. Sa kanya naisip na kaluluwa na lamang pala ni Raquel ang naiangkas niya at ang kaluluwa nito ang gumawa ng paraan para matulungan ang mga bata. Raquel, kaya pala sabi mo wala ka ng pakiramdam. Sabi mo hindi mo na inihinto yung ginagawa ng mga halimaw sa'yo. Kaya pala hindi ka na napapagod. Kaluluwa mo na lang pala yun, Raquel. Maraming salamat sa lahat ng tulong mo, Raquel. Kaluluwa na lang pala niya ang umarang sa atin para humingi ng tulong. Matapos ang pangyayaring yun, ay nagtuloy na dito sa amin sina Tia Sara para naman masilip niya ang bangkay ng aking lolo. Umiyak siya ng sobra nang makita ang itay niya. Itay, kung aswang nga ang pumatay sa'yo, sa palagay ko na iganti na kita dahil inan sa kanila na matay sa aking mga kamay. Alam, Itay, pagpahinga na po kayo. Opo, Tay. Tama si Sarah. Ilang araw lang ang nakalipas ay inihatid na namin sa huling hantungan si Lolo. Matapos ang libing ay namalagi pa ng ilang araw sa amin si Tia Sara. Kaya lahat ng mga nakakatakot niyang karanasan ay naikwento niya sa amin. Marami pong salamat Madam Venus at nabigyan niyo ng pansin ang sulat ko sa inyo. Mabuhay po kayo and more power sa inyong YouTube channel.